mahalaga. Cool Radio, Cool Radio, Cool Radio, Cool Radio, Cool Radio. Magandang umaga sa Pilipinas. Diyos marahay na aga, Camarines Norte. Welcome po sa isang oras ng hitik na hitik sa impormasyon, kaalaman at talakayan sa agrikultura. Ito po ang ating kaugnay School on Air on Hybrid Rice Production sa probinsya ng Camarines Norte. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 ng Department of Agriculture, Provincial Local Government Unit of Camarines Norte, through the Office of the Provincial Agriculturist Camarines Norte at ng 12 bayan ng Camarines Norte: Basod, Kapalunga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracali, Santa Elena, San Lorenzo, Ruiz, San Vicente, Talisay at Binsons. Tayo po ay napapakinggan sa mga himpilan ng radio station dito sa probinsya ng Camarines Norte tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa 100.5 Cool Radio FM at 101.3 FM radyo natin Paracali, at sa araw naman ng Martes at Miyerkules sa 91.3 FM radyo natin Santa Elena. Isang oras po siya sa ating mga kaugnay. Tayo rin po ay nasusubaybayan via FB Live. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Cesar, na pansamantalang hahalili muna kay Kuya Mike. Noong huli po nating broadcast, tinalakay natin ang K-Check number 6. Avoid excessive water or drought stress that affect the growth and yield of palay, and at the same time water-saving technologies. Ngayong araw po ay pag-uusapan naman natin ang K-Check number 7, na kung saan ito ang no significant yield loss due to pests. At tatalakayin po natin dito ngayon ang IPM concepts and principles. Para po talakayin ang mga ito, makakasama po natin ngayong umaga ang masipag at maaasahan na kasama natin sa OPAG, Cam Norte, isang agriculturist too, si Sir Ronnie Asis. Okay na. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga nakikinig, sa ating mga kasamahang mga farmer. Welcome po dito sa ating palay-aralang panghimpapawid, tinatawag nating School on the Air on Hybrid Rice Production. So, ngayon po, naimbitahan kami ng ating kasamahang ahensya, yung Agricultural Training Institute, para magpaliwanag o ipaliwanag sa inyo yung about sa K-Check number 7. So ito po ay ang K-Check number 7. Under po siya ng pest management. So ang K-Check number 7 po ay yung tinatawag nating no significant yield loss due to pest. At dito nga po ay tatalakayin natin yung iba't ibang unang-una yung IPM concept and principles, at yung iba't ibang klase po ng ating mga pests and diseases sa hybrid rice. So ito po ay medyo mahaba-habang talakayan kasi lahat po ng problema pagdating po sa pag-aalaga natin ng hybrid rice, nandito po rito. So kung tayo papasok o kaya ay nasa eskwelahan, ito po ay ang topic na ito ay nasa isang SEM.
So, medyo i-shortcut lang po natin kasi 1 hour lang po tayo dito ano. So sa ating mga farmer na nakikinig, ah, lalong-lalo na po do sa ating sa Agricultural Training Institute at sa ating mga kasamahan sa OPAG na nakikinig ngayon. ah, magandang umaga muna po muna po. Okay, thank you, Ronnie. So, ngayon ay napakahalaga po yung talakayan po natin ngayon sa Integrated Pest Management. So, dito po yung medyo nahihirapan po yung ating mga magsasaka pagdating po sa Integrated Pest Management. Kasi po dito sa topic na ito ay meron tayong napakamaraming mga peste at sakit ng palay na karaniwan po ay hindi masyado na lalaman ng ating mga magsasaka. So, kaya ngayon po ay tatalakayin po natin yung mga prinsipyo, konsepto at philosophies po ng Integrated Pest Management, kung paano natin talaga ma-identify o malalaman ang ating mga palayan kung siya po ay inaatake na ng mga peste sa ating palayan. Opo. O ngayon, Ronnie? Opo. Bali nung parang nung kay check number 5 ba yung INM. So yung integrated nutrient management, kung mayroon pong integrated nutrient management, mayroon din po tayong tinatawag na integrated pest management sa hybrid. So ano po itong tinatawag natin na IPM? Sabi nga po nung ibang farmer, ito daw IPM. Pag tinatanong namin sa aming mga FFS, yung Farmers Field School, sabi nila iibig pa daw muli. Ano po? So hindi po yun Bali, joke lang po. Bali yung IPM po, kung ating yung ating definition sa IPM, ito po ay tinatawag, ito yung tinatawag nating integrated pest management o yung pinagsama-samang pamamahala sa sakit o sa peste at sakit ng palay. So ito po ay lahat ng mga filosofiya na suitable sa pest management pest management technique sa pagpapalay na andito na po doon para po patuloy po nating mapababa yung populasyon ng mga kaaway na kulisap at economic threshold level o yung tinatawag natin ETL. So, ang lahat po ng mga pest management technique ay dapat ay environmentally sound friendly. So, dapat po ay compatible po siya sa ating farmer objectives. So, ano po ang objectives lang po ng farmer? Isa lang naman po ang objectives ng farmer. Mapataas po yung kanyang ani. So, ito pong IPM, siya po ay hindi naman po na yung tinatawag natin na biological control program. Ito po ay isa lang option. We have also considered chemical control, yung cultural control po natin, at yung iba't ibang mga control natin sa pagpapalayan. So ito po ay hindi organic program rin. So karamihan daw sabi nila yung IPM daw ay organic program. So ibig sabihin ng organic program, hindi ka na magagamit ka lang ng mga organic materials o organic pesticide para po mapatay natin yung mga kaaway na kulisap. So ito rin po ay itong IPM po ay hindi pesticide free program, o yung ibig sabihin hindi ka nagagamit ba ng chemical o pesticide para mapababa natin yung populasyon ng mga peste, yung mga insect pest. So yun po ang definition ng IPM. So ito po ay palagi na naming na
na ipabahagi sa mga ating mga parauma o sa mga farmer na ang IPM program ay hindi naman po totally na hindi ka gagamit ng insecticide. Ano po. So, yun po yung about sa IPM. Ron, anong napapaloob dito sa mga integrated pest management? Di ba meron tayo ng mga strategies, mga Opo. component, mga methods of pest management? So, ano ang dapat natin malaman ng mga magsasaka dito? So, dito po sa pest management, ano po, meron nga po tayong tinatawag dito mga strategies, methods, at saka yung mga usefulness o limitation o yung acceptability, kasamahan na po yung acceptability. Yung mga limitasyon po natin sa paggagamit ng mga insecticide. Ano po? So, yung strategies po dyan, dapat lang po yung ang kailangan po lang ng mga ating mga magsasaka ay i-protect po yung crop, yung kanilang palay against o sa insect at saka mga peste, sa pathogens, weeds at iba't iba pong mga pest organism, So yun po ang strategies diyan, So gagawa po o hahanap ang farmer ng strategies o technique para mapababa o maano nila yung mga insect pest sa kanilang palayan. So may method din po diyan. Yung method na gagamitin nila depende sa bali dito na nga po yung method ng IPM, yung paggagamit ng iba't ibang paraan para mapababa po yung mga peste sa ating palayan. So, dito pala sa integrated pest management, ang strategy dyan ay yung titingnan natin yung resource available ng ating farmer, Opo, yung cost, at saka yung ating kapaligiran. So, yun ang napakahalaga dito sa Opo. strategy para sa pest management control. Ano po? Opo, yung pong strategy nga po, yung tinatawag na how to do it. So, taking into consideration yung mga resource available nila ng farmer at yung mga cost at saka environment. Kasamahan yan doon. So, sa method, yung what to use, ano po yung mga tactic, yung anong dapat gawin ng farmer para mapababa nila yung mga pest doon sa kanilang palayan at yung mga specific action o yung mga kung ano yun yung mga dapat gawin nila para mapababa yung peste sa kanilang palayan. So, dito siguro sa tactics na ito, ang isang pinaka-importante dito is yung monitoring ng ating field. Opo. So, yun ang pinaka-importante siguro dito sa methods Opo. para makapagbigay tayo ng tamang o akma na pamamaraan sa pagkontrol ng pest. Peste. Okay. Opo. Okay. So, sa principle naman po, meron tayong 5 principle sa IPM. Ano po? So, nalaman na po natin yung mga concept, yung mga strategy saka method ng IPM. Ngayon dadako po tayo dun sa principles ng IPM, yung Integrated Pest Management. So, ang principle number 1 po dyan, unang-una, there is no silver bullet to pest control. So, ibig sabihin po niyan, wala pong yung parang bala para sa pagkontrol ng peste. Kahit ano pong gamitin natin na insecticide o pesticide, hindi po talaga natin ma-eradicate sila. Talagang nag-i-exist na po sila sa ating environment. So kung iisipin natin na nakontrol natin sila o talagang napatay natin sila yung mga pest ang mangyayari niyan yung ating mga kaibigang kulisap naman wala na silang makakain. Ibig sabihin eradicate din sila. So kung yung ating mga insecticide saka pesticide na ating ibinubumba sa palayan ay talagang sabihin na natin na papatay nila lahat yung mga insekto,
wala nang po mag-i-exist na insekto sa atin kapaligiran. Ano po? So, ibig sabihin po niyan, there is no silver bullet to pest control. Ano po? Yan po yung principle number 1. Yung principle number 2 naman po, ang kailangan lang daw po natin i-tolerate, don't eradicate. So, ito-tolerate lang po natin sila sa tulad ng ibig sabihin po niyan, imo-monitor po lang natin sila at gagawa tayo ng paraan kung halimbawa ay maggagawa tayo ng aksyon o pamamaraan para mapababa lang po natin ang kanilang populasyon. Ano po yung tinatawag natin na economic injurious level nila. Ano po? So, ito tolerate lang natin pero hindi natin i-eradicate. Kasi po meron po tayong dalawang klase ng kulisap. Ano po yung ating insect pest at saka yung natural enemies. So yung mga natural enemies po natin na insekto, ang kinakain po niyan ay yung mga insect pest po natin. So pag in-eradicate natin po yung mga insect pest, magkakaroon na po ng imbalance Okay. So yung mga yung mga natural enemies natin wala nang makakain. So mamamatay rin po sila. Ano po? So doon sa principle number 3 naman po, treat the cause of pest outbreak, not the symptoms. Ano po? So kailangan po daw natin alamin na muna kung ano talaga yung sakit at yung cause nung sakit bago po natin siya i-treat. Ano po? So, hindi po yung symptom ang i-treat natin. Ano po? Yung pong ating dapat i-target ay yung cause ng pest. Yung nagdadala ng yung sakit nagdadala ng or sakit. ng peste. Opo. Okay. So, yun po yung principle number 3. Ang principle number 4 naman po, if you kill the natural enemies, you inherit their job. So, sabi ko nga po do sa principle number 2, ano po? Tolerate, don't eradicate. So, sa number 4 po, parang ganun yun. If you kill the natural enemies, you inherit their jobs. So, pag sige ang bumban nyo po, parehas nyo pong napapatay yung kaibigang kulisap at saka yung pesting kulisap. So, pag napatay ninyo yung mga kaibigang kulisap natin, ibig sabihin, inalsa natin sila ng trabaho. So, yung mga pesting kulisap, pag halimbawa ay kakaunti yung mga kaibigang kulisap natin, mabilis po silang dumami. Ano po? At yun na po yung nagiging cause ng infestation doon sa ating palayan. So, yung last po na principle ng IPM ay yung pesticide are not suitable for good farming. So, yan po yung palaging advocacy ng aming tanggapan ng Office of Provincial Agriculture ng Department of Agriculture na hindi naman sa lahat ng oras ay gagamit tayo ng mga pesticide. Ano po? So, hindi po yan parang dahilan para gumanda yung ating ani. Ano po yung paggagamit ng mga pestisidyo. So, marami rin pong mga disadvantage at saka kaysa doon sa advantage sa paggagamit ng mga pestisidyo. Ano po? So, pesticide are not suitable for good farming. Hindi naman ano yan. So, may mga iba pong mga pamamaraan para po mapaganda natin ang ani. At ang pesticide po sa IPM ay for last recourse lang po. Ano po, sa panghuling na lang po natin.
Pag halimbawa ay walang-wala na talaga tayong maisip na paraan para makontrol yung peste, so yun po yung doon na po tayo aabot sa pesticide use o yung paggamit ng mga pestisidyo. So yan po yung yung 5 principle ng integrated pest management, at sana po ay na ano po ng ating mga magsasaka po. So ano pa ako Okay. So, natandaan po natin mga magagiting na mga magsasaka. Meron po tayong 5 prinsipyo ng IPM, yung nabanggit po ni Sir Ronnie. So, ngayon, Sir Ronnie, ano po yung natin? Yung mga component ng integrated pest management. Siyempre, may iba-iba tayong strategies, may principles. Ano yung mga component na napapaloob sa integrated pest management? So, sa integrated pest management po, tulad nga po ng yung po ito yung mga component kung paano po natin isasagawa yung IPM po. So, unang-una po, ang component na isa dyan ay yung kailangan daw po isurvey natin yung mga peste po sa ating palayan. Yung mga nag-hybrid rice production ngayon po yung nakikinig na sa atin. Kailangan daw po at least ma-monitor natin ang ating palayan weekly. Po, hindi yung pagkatanim natin pababayaan na natin, hindi na natin i-monitor o bibisitahin man lang. So doon sa pag-monitor po natin, kailangan daw paminsan-minsan i-sweep natin yung ating tanim, o bali ba yung yung titingnan yung yung palay. So isi-sweep natin siya para bang tinitingnan natin kung may lilipad na insekto ba o wala, o kung yung nakikita nating gumagapang doon sa puno ng palay, yung ganun. So yun po. Then random din po natin na obserbahan po yung kanyang dahon, yung panicle, yung tiller. I-inspect po natin siya, yung palay, po. So, yun po yung unang component na dapat pong gawin ng ating mga magsasaka, po. So, unang-una dapat ay isurvey natin yung pest dun sa ating palayan. Ang ikalawa naman po, dapat daw i-encourage natin yung mga beneficial insect, po, yung mga animal population na katulong natin sa ating pagpapalayan, o yung tinatawag natin mga beneficial insect. Ano po yung mga beneficial insect natin sa ating mga palayan? Kasi yung iba pong mga farmer natin talagang nahihirapan silang i-identify yung kaibigang kulisap at saka yung kaaway na kulisap. Pag nakita nila kasing kulisap o yung insekto dun sa palay, ibig sabihin na nun kaaway na siya. Insect pest na po siya. So hindi po nalalaman po nung mga ating mga ibang mga farmer na yung palang kanilang binubumba o pinapatay ay mga kaibigang kulisap, po. So mga beneficial insect na tinatawag. So kailangan daw po kung tayo ay gagamit ng mga pesticide o insecticide, dapat selective po na kung halimbawa ay ang pest doon sa ating danaw na nakita nung pag-survey natin ay green leaf hopper lang o kaya ay brown plant hopper, so magbubumba lang tayo ng insekto na para lang po doon sa insekto na yun. Halimbawa ay rice bug o yung ating atangya, kung halimbawa ay yun lang po ang marami talaga doon sa pag-survey ninyo doon sa inyong bukid, bibili lang po tayo ng pesticide na para lang po doon, para po ma-avoid natin na mapatay natin yung iba pong mga insekto na mga beneficial insect doon sa ating palayan, po. So isa po sa mga beneficial insect, yung mga beneficial insect natin na tinatawag ay yung mga lady beetle, yung mga lacewings,
po yung praying mantis at yung mga predator mites natin na nakikita sa ating mga palay. So yan po ay marami pong naitutulong sa atin sa palay kasi karamihan dyan ay itlog pa lang nung insect pest kinakain na nila, so hindi na nakokontrol na nila yung pagdami nung mga peste sa ating palay. So yun po yung ikalawang component, yung encourage beneficial insect or animal population dun sa ating field. Po. So yun lang naman po, dalawang component lang naman po ang ng IPM. Okay, so mga magigiting na magsasaka na sana po napakinggan po natin yung mga component po ng IPM. So sa IPM po siguro may mga considerations tayong tatandaan pa rin po So i-discuss pa rin po ni Sir Ronnie yung mga basic considerations in integrated pest management. Meron tayo dyan na ilan sa mga considerations para malaman natin, para mas lalo nating maintindihan o maunawaan kung ano po yung integrated pest management. Yung mga basic consideration po sa IPM, kailangan daw po unang-una po sa yung ating mga magsasaka, dapat daw po malaman natin o ano ba tawag doon? Dapat po ay maunawaan natin yung crop growth at development ng isang palay. Lalo-lalo na yung hybrid. So magkaiba po siyang hybrid sa inbreed. So yung crop growth niya ng hybrid kaiba po kaysa sa inbreed. So kailangan po alam natin yung mga ba ang tawag doon, morphology. Okay, morphology ng hybrids, hybrid rice. So kung paano po siya palakihin na malusog. How do you grow a healthy crop? Yung kanyang mga dapat gawin para tayo ay makapag magawang malusog yung ating mga palay. So kailangan po din i-consider natin yung susceptibility nung palay, nung ating itinanim na palay. So lalong-lalo na ang hybrid. So dapat alam natin yung kung anong variety yung ating itinanim, saan ba ito susceptible sa pest at saka sa diseases. Ano bang saan ba ito resistant at saka saan ba ito intermediate. Meron po yung kasi dapat alam nyo yung agronomic characteristic nung palay na itinanim ninyo. So ninyo simula sa seedlings hanggang sa at saka yung maturity. So sa vegetative phase po, meron po dyan mga insekto at saka mga pests and diseases na pwedeng
pumunta sa inyong mga palay na hybrid. Ano po? So meron din po tayong mga insekto na pumupunta lamang kung nasa reproductive phase na yung ating mga palay na hybrid. Ano po? At meron din po nasa maturity po, meron din po mga peste na pumupunta lang dun sa stage na yun. Ano po? So dapat alam po natin siya. Yung mga yung mga stages ng palay at saka yung phases ng palay. Okay. So Ano pang sunod na consideration sa IPM? yung isa pa po yung alamin po natin na yung kung ang ating palay po ay under stress. Ano po yung tinatawag nating under stress na na palay. So natin na kung minsan po tayo ay nasa yung pong tinatawag natin na climate change. Ano po? So kung minsan pag nasa El Nino tayo, under stress po yung ating mga palay. Ano po? Ibig sabihin po, kulang po tayo ng tubig. So diyan po, ang isang hybrid po ay nangangailangan po yan ng kung ilang litro ng tubig bago ka makapag-produce niyan. So yan po ay makitubig ang hybrid rice. So kung wala pong tubig ang inyong palayan, so under stress po siya. At yung pong naman, meron din po tayong part na yung sa maraming tubig rin po sa flooded area. Kung naitanim natin yung hybrid seeds natin do sa mga flooded area, so under stress din po yun pag halimbawa ay nagkakaroon ng pagbaha. Ano po? So yung iba naman, yung ibang stresses po ng palay, kuminsan do sa transplanting po baga na ng hybrid, kasi ang ginagawa natin diyan ay yung pagbubunot. So bang tawag doon, yung ganit na so nagkakaroon din po ng stress doon yung ating palay. Ginaganit natin, kuminsan ay tatapon pa. So nagkakaroon din po ng stress. So dapat malaman rin po natin siya. At doon po natin ipapasok yung tinatawag natin na IPM, yung Integrated Pest Management. Yung pangalawang consideration. So ito sa consideration, isa pa pong consideration, yung understanding the pest. Dapat alam din po natin yung peste dun sa ating palay. Alam po natin yung life cycle niya, yung inog ng buhay nung then kung kailan po siya umaatake. So kailan po siya present dun sa palay, at alin part po ba ng palay ang kanyang inaatake. So kasi mayroon tayong mga iba't ibang klaseng insekto. So sa susunod sigurong session natin na matatakel yun, kasi medyo maiksi lang ang oras po natin. So doon po maalaman natin, itatakel natin doon yung mga life cycle ng mga insect pest. So at saka kung saan sila part o saan parte ng palay yung insekto umaatake. So dapat rin po alamin natin yung weak link o yung kahinaan ng mga insekto na yun. So yung weak link ng mga insect pest na yun. So yun po, dapat po ay malaman natin kung ano ba talaga yung insektong nandun sa ating mga palay. Okay. So another consideration. So nandyan na yung pest and their life cycle. At pa? Kasamahan din po yung i-understand po natin ang environment. Kung
kung paano po nakakaapekto ito dun sa ating palay, ano. Kasi karamihan po ano yung mga diseases ng palay ay karamihan po ay gawa rin po ng environment, ano po. So, kung halimbawa ay medyo yung sanitation ng ating palayan ay medyo hindi maganda, nagkakaroon po diyan ng mga tinatawag natin ng mga bacterial diseases, fungus diseases at saka yung virus, ano. So, diyan po dapat alamin din natin yung environment ng ating palay. Kasamahan rin po diyan yung mga environment, ano po, yung tinatawag natin na irrigated, non-irrigated, upland, yung mga ecosystem po natin ng ating Rice. ng rice, ano po, kung saan natin naitanim yung ating hybrid. So, meron tayong irrigated, upland, lowland, at saka yung ating mga mga yung malapit sa tubig alat, saline area, ano po. So, yun po yung yung environment na ating pinagtamnan ng ating palay. Kung paano po ito nakakaapekto dun sa paglaki ng ating mga hybrid rice, ano po. So, okay, so thank you, Ronnie. So ngayon po, nalaman po natin yung mga dapat na i-consider po natin sa IPM. Una po, yung understanding crop growth and development. Pangalawa, understanding the pest. Alamin po natin yung mga peste. Pangatlo po, understanding the pest in their life cycle. Dapat alamin din po natin yung inog ng kanilang buhay. And at the same time, yung panghuling consideration po ay understanding the environment. So, alamin po natin yung ating kapaligiran. Kasi isa din po sa mga factors na pwede po natin magkakaroon ng occurrence ang mga pest and diseases ng ating palay. So, ngayon, Ronnie, mayroon tayong panibagong strategies sa pest management. Ano mga ito? Opo, meron pong bago nga ngayon pong mga strategies sa pest management, ano po. Ito po yung tinatawag natin na PAMS, PAMS. O yung tinatawag natin na yung letter P, at ang po ibig sabihin po nito ay prevention, ano po. Yung letter A ay avoidance, letter M ay monitoring, at yung letter S ay suppression, ano po. So, katulad nung itong strategies na prevention, unang-una po yung paano po natin ma-prevent o maiwasan yung pagdami ng mga peste sa ating palayan. So, meron po diyan mga iba't ibang control na pwede nating gamitin. May chemical control, may physical control, may biological control, at iba-iba pang mga control po na pwede nating gawin para lang ma-prevent po yung pagdami ng mga insect pest. So, avoidance, paano ba natin paano po ba natin ma-avoid, maiwasan parang prevention, avoidance, halos parehas rin po ang Yung parang pagkakaalam ko, yung prevention ay nasa labas pa. Opo. Kokontrolin natin siya bago makapasok. Yung avoidance, nasa loob na siya. Paano natin naman sa i-control yung yun? Parang yun ang pagkakaiba ng dalawa. Opo. Okay. Yun. So, pagkatapos po nun, pag nagawa na natin yung avoidance, monitoring na po ang sunod niyan. So, sa monitoring, katulad nung nasabi natin na at least dapat ma-monitor natin weekly yung ating mga palay, yung ating mga tanim na palay. So, doon sa pagmo-monitor natin, kailangan ma-survey natin yung pests and diseases, at dapat alamin din natin yung mga kailangan pa o kakulangan natin sa hindi lang yung pests and diseases, pati yung sa nutrient ng ating palay, So, doon po papasok yung monitoring. So, pagkatapos po nun,
kung halimbawa po ay okay na yun, na-monitor na po natin, nagawa na natin ma-monitor kung ano yung mga sakit o kung anong peste doon sa loob ng ating palayan, doon po tayo pasok naman yung suppression. So, na-identify natin na yung insect pest, yung disease ng palay. So, doon na po tayo gagamit ng mga iba't ibang klaseng control. Ano po, yung biocontrol aid, yung mga iba't ibang biological control, at saka yung mga chemical control natin, physical control, yung iba't ibang mga cultural management practices natin, papasok na po dito sa suppression. Ano po, ibig sabihin, i-treat na natin yung sakit o kaya ay i-control na talaga natin yung mga pest. So, yun po yung 4 na strategies sa pest management. Ano po? So, mga kamagsasaka ko dyan, so naunawaan po natin yung 4 na new strategies ng pest management, itong tinatawag po nating PAMS. Yung letter P is prevention, A is avoidance, M monitoring, and S is suppression. So, pwede mo maikuan ron ang itong mga basic components sa IPM na itong component lang sa pag-control, yung biological control, chemical control, mechanical control, at saka iba-iba pang mga control. Opo. Okay. Yung sa bali ito po yung tinatawag natin mga basic management unit sa integrated pest management. Ano po? Yung mga basic component po ng IPM, kasama po diyan yung tinatawag natin na unang-una yung problem dun sa ating ano po, yung Problema sa field. opo, yung problem nung ating palay. Ano po, so nasabi dito na open yung the problem are not the pest, they are indicator. Hindi po sa lahat ng oras na ang problema ng palay ay peste. Ano po, yung mga insekto natin, yun lang po ay indicator lang po siya. Ano, so dapat daw po ma-discover natin kung paano natin o malaman natin kung paano natin siya dapat kung kailan dapat natin makontrolin o iano natin yung ano po niya, yung population niya ay ibababa natin sa economic threshold level. Ano po? So, ikalawa po, yung dapat po raw natin maisagawa yung preventive cultural practices. Ano po? So, doon pa lang po sa ating mga variety na itatanim, dapat i-select na po natin. Ano po? Dapat po ay mag-select tayo o magpili tayo na talagang variety na susceptible sa mga pest and diseases. Ano po? So, doon pa lang bago po tayo magtanim o bago pa tumanim tayo ay alam na natin yung variety na talagang matibay po sa sakit at saka sa peste. So, ikatlo po ay yung monitoring. Basic component ng IPM, yung monitoring. Ano po? So, yan po yung talagang hindi nawawala sa pagsasaka. Dapat at least 1 week namomonitor mo. At least once a week, namomonitor mo ang iyong palayan. Hindi yung pagkatanim ninyo, babalikan ninyo pag maani na. Ano po? So, yung po yung doon. So, dapat i-observe natin yung regular observation sa bawat corner po ng ating palayan. So,
Mayroon diyang tinatawag tayo ng first inspection, second inspection, at doon na po natin identify kung ano-ano yung mga pests and diseases doon sa ating palayan. Then yung ika-4 po ay yung biological control. Ano po? So sa biological control po na isa sa IPM basic components, ang main focus naman po nito ay i-promote po natin yung mga beneficial insect. Yung mga beneficial insect po natin, meron po tayong mga tinatawag na biological insecticide. Ano po? So yung paggagamit po ng mga biological control agent natin na ano po na mga insect din, ano. So kasamahan na po diyan yung tinatawag natin na praying mantis po, ano. So biological control din po siya. So ang pag ano po, bali yung pagkokontrol ng mga peste, hindi lang po yung chemical ang pwede makapag-control niyan, ano. So meron po tayong mga kinoculture na mga biological control agent na sa ating mga laboratory. Kaya lang wala po tayong laboratory dito sa ating probinsya. Yung sa Regional Crop Protection Center po kasi may laboratory sila doon. So may mga kinoculture sila doon, mga biological control agent. Ano po, yung mga insekto rin na kumakain ng mga peste o yung mga insect pest. Unang-una din, katulad nga po ng earwig. Ano po, earwig po na talagang pag kumain po siya ng peste ay talaga, ng insect pest ay Side marami. So kinoculture po nila yan. Pinaparami po sa laboratory. Meron tayo yung isa pa na ano, trichogramma. So yun po, ang trichogramma. Yun po ay kinoculture rin po para maging biological control agent din po natin. So ang ikalima po sa basic component ng IPM ay yung chemical control. Ano, ito na po yung tinatawag nating last recourse. Ano, ito yung mga synthetic pesticide, generally used as required and open only at a specific time in a pest life cycle. So dapat po yung pag-control natin ng chemical control, paggamit ng chemical control, ano, dapat alamin po natin yung pest doon sa ating palayan, ano. Then alam natin yung life cycle. So katulad nga po, kung isang halimbawa ay yung sa ano po, sa armyworm, ano, armyworm. So marami tayong nakitang adult armyworm doon sa palayan nyo. Ibig sabihin ba nun ay mag-i-spray na kayo agad? So yung life cycle po ng armyworm ay yung adult stage niya ay hindi na po nakaka-apekto sa ating palayan. So alamin natin yung life cycle. Ang karaniwang nakaka-apekto lang naman po ay yung pag nasa larval stage sila. So kung yung sa larval stage ay naroon sila at marami talaga, doon po tayo gagamit ng tinatawag natin na chemical control. Ano po? So at least alam natin dapat ang life cycle talaga ng mga insekto natin. Ano po? So pagka-identify natin, alamin natin kung ano ba yung insect pest na yun at alamin natin yung life cycle niya. So dapat nasa timing tayo ng paggamit o pagbubomba ng chemical para sa chemical control. Ano po? So yun po yung basic component ng integrated pest management. So parang nakikita ko dito sa IPM, one of the importance is the monitoring talaga ng mga sa field natin. Kasi diyan natin nakikita talaga yung para proper identification natin yung particular pest, diseases, then at doon tayo magkakaroon ng tamang decision
kung paano natin siya iko-control. So talagang napakahalaga yung monitoring sa ating field. Kaya yung ating mga magsasaka dyan, huwag tayong basta-basta nagtanim, bibisitahin nga natin ay pag-ani na. So maling sistema po yan ng Sistema, pagtatanim opo. ng palay. So possible ay weekly tayong mag-monitor ng ating field para mas lalong malaman natin yung sistema or yung physical appearance or nung kanyang status ng ating palay. Then, pag nakita natin yan sa monitoring natin, doon tayo magkakaroon talaga ng decision making ng mga magsasaka. Opo. Diyan na po papasok yung tinatawag natin na AISA. Yung Agro-Ecosystem Analysis. So, yung iba nating mga farmer na nag-undergo na ng Farmers Field School, alam na po nila yan. Kasi every session, gumagawa sila ng AISA. Yung tinatawag natin Agro-Ecosystem Analysis. So, doon po ay talagang weekly na monitor nila yung palay, yung mga study area nila. At doon po ay inaalam nila yung plant height, number of tiller, number of leaves, at yung mga insect pests at saka natural enemies. So, yun po yung pinaka-basic doon, bali yung monitoring. Papasok doon yung agro-ecosystem analysis natin. So, yun po yung about sa monitoring. Okay. So, talagang napakahalaga po. So, isang paalaala po ay information lang po. So, dito po sa Camarines Norte po ay meron po tayong tinatawag na rice derby, hybrid rice derby. So, yung po ating mga magsasaka dyan na nagtatanim po ng hybrid rice. So, meron po tayong hybrid rice derby na in-establish po sa Bautista Labo. Doon meron po tayo doon na 11 hectares na kung saan po ay tinaniman po ng 10 different hybrid rice varieties. So, siguro po ay pagdating po sa Harvest Festival or Field Day niyan by October, so siguro ay mag-i-invite po kami through ng mga seed companies at ng Department of Agriculture na makita po natin yung performance ng lahat ng 10 varieties po ng hybrid rice. So antabayanan po natin 'yan para sakaling sana matapos na po itong ating pandemyang ito, makarating po tayo doon, makita po natin yung performance ng 10 varieties ng hybrid na kung saan po yan po ay sa ngayong kasalukuyan po ay siguro po ay isa sa inyo ay makatanggap ng iba't ibang klase ng hybrid rice. So doon po natin makikita yung performance ng 10 varieties na yon. So kaya antabayanan po natin sila So ngayon po ang kung isa-summarize po natin ang integrated pest management, kung magigisa pong epektibo ang IPM po ay para yung ma-employed po natin yung control strategies would not affect the natural enemies of pest. So, dapat hindi natin masisira yung ating mga kaibigan, insekto. Isa pa, chemical control are employed only in high selective manner or only economically and ecologically justified. So, ang paggagamit po natin ng chemical, dapat titingnan po natin ang iba't ibang aspeto, yung economically and ecologically, dapat makita natin doon. So, ang pest and pest damage are properly identified. Dapat i-identify talaga natin yung mga peste. Kasi diyan po natin bibigyan ng control measure yung ating nakitang peste doon sa ating field. So by applying the knowledge of scientists and farmers through kasakalikasan, kasi ang IPM po ay dapat involve po ang kasakalikasan yung environment system po natin. We hope na ang losses po ng pest can continue to be safely and sustainably minimized. So ma-minimize po natin yung mga pesting aatake po sa ating palayan. Dapat po yung may balance of nature tayo. So ang oras po natin ay malapit na po tayo matapos. So ngayon po ayan na tayo, natuto na naman tayo ng bagong kaalaman sa agrikultura. Napakabilis po talaga ng ating oras. So akala ko wala pa, tinitingnan ko yung aking orasan. So ngayon po ay pasalamatan natin ang ating resource person na si Sir Ronnie ng isang agriculturist ng Office of the Provincial Agriculturist. So hihingan po natin siya ng kaunting parting message po dito sa ating talakayan.
So, next session po, sa Wednesday, ano po. So, yung continuation po natin ng K-check number 7, ano po. Bali, hindi pa po tayo nagtatakil dun sa about sa pests and diseases. So, sa next session po natin, yun ang itatakil po natin. Bali, ngayon pa ay ano lang natin yung IPM concept and principles, ano. So, next session, about magtatakil na tayo about sa pests and diseases, ano po. So sa ating mga kasamahang magsasaka, ano po, so ugaliin po natin makinig sa ating palay-aralang panghimpapawid. Ito po ay napaka ganda po sa atin, ano po, na matuto tayo sa ating pagpapalay at sa iba't ibang mga K-check sa hybrid rice production, ano. So siguro may natutunan naman kayo sa ating session na ito. So sa susunod, bali inaasahan po namin ang inyong pakikinig. Yun lang po at maraming salamat. So bago tayo maghiwalay po dito sa ating palatuntunan, bigyan po natin ng isang tawag niyan, yung pangungumusta at pasasalamat sa ating ATI sa pamumuno ng ating director, si Ma'am Elsa Parot, sampu ng kanyang kasamahan sa ATI. Maraming salamat po sa ating kaugnay sa pagsusubaybay, pakikinig at panunood. Sa susunod po ng episode po ay ulit tayo ay magkikita-kita dito sa same time, same station, except po sa radyo natin sa Santa Elena. Martes at Miyerkules po sila. At makinig po lagi at magkuhan sa same page, FB page. Sa ngalan po ni Kuya Mike, ito po ang inyong lingkod, si Kuya Cesar, nagsasabing masaganang ani, mataas na kita. Stay safe po tayo, stay home. Together we conquer. We heal as one. Diyos mabalos po. Maraming salamat po. Sa bawat musika dulot ay saya, pangpamilya at buong barkada. Cool na cool talaga. Sa balitang hatid, lahat nakikinig, nangunguna sa buong